lalong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Lalong lalong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Yan mga kabunyog, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Live tayo, no? Abangan po natin itong sinasabi po na ikatlong impeachment complaint laban po dito kay Inday Takaw Tambalustay Sara Duterte. Nako, meron pong nauna ng dalawang impeachment complaint ang na-file na po dyan sa House of Representatives. Yung una pong impeachment complaint ay galing po sa grupo ng Akbayan, ng Magdalo, kila dating Senadora Trillanes, sa mga advocacy groups. Kasama po dyan sila Father Robert Reyes, sila Father Flavi, sila dating Senadora Laila de Lima. Yan po yung unang impeachment complaint na nireceive po ng House of Representatives Secretary General. Ngayon, after po ng unang impeachment complaint, madami pong mga nakalagay po doon na mga yung tinatawag na articles of impeachment. Kumbaga yung mga complaint kay Sara, halimbawa culpable violation of the Constitution, meron pong bribery o panunuhol, mga grounds for impeachment po yan, ano? Meron po dong other high crimes, yung graft and corruption, di ba? Plunder, ganyan, no? Ngayon, yung pangalawa pong reklamo kay Sara Duterte, pinail naman po ng Makabayan Black. Makabayan Black naman nag-file at iba't ibang mga mass organization, ano, iba-ibang sektor. Ito po mas nakapokus po yung complaints doon sa I think doon sa confidential fund. And then may sinasabi po ngayon, sinasabi po ng Secretary General po ng House of Representatives, itong si Ginoong Reginald Velasco, na meron daw ikatlong impeachment complaint. Ito po tingin ko mas mabagsik. Bakit po? Nung una kasi ang nag-endorse na congressman ay yung galing sa Akbayan, which is opposition yan. Di ba? Talagang natural na opposition. Yung si congressman na Percy Sendanya, di ba? Akbayan yun eh. Yung pangalawang impeachment complaint ay opposition din talaga yon. Makabayan Black naman po, mga progressive groups. Sila Congresswoman Franz Castro, Arlene Brosas, sila Kabataan Party List Raul Manuel. Yun po yung mga nag-endorse naman na congressman. So, yan eh. Di ba? Ngayon, itong pangatlong impeachment complaint, kaya po sinasabi ni Secretary General Velasco na hindi niya pa pino-forward yung impeachment complaint sa Speaker of the House, kay Martin Romualdez, ay sapagkat sinabihan daw po siya ng ilang congressman, kinausap siya na chillax lang kasi, my word yung chillax, no? Meron daw, meron daw susunod na impeachment complaint. Ngayon, sino pa nga ba ang magko-complain dyan? Kung meron pang nilulutong impeachment complaint, na sinasabi po dito kay Secretary General Velasco, ang nagsabi daw ay mga congressman mismo. Ngayon, sino yung mga congressman na yan? So, naturally, ito na yung mga congressman na sa tingin natin ay malalapit o aliado talaga ni Martin Romualdez. Hindi mga natural na oposisyon o sabi nating mga tradisyonal na oposisyon. Kagaya po ng mga sinasabi nating mga yellow or pink, di ba? Kasi yung Akbayan, Magdalo, talagang ano po yan opposition naman yan Even ang Makabayan Black. This time, yung impeachment complaint
manggagaling sa isang grupo ng mga congressman. Ang tanong, sinong grupo yan? Kasi sino ba yung nakikita natin sa Congress na aktibo sa pag-iimbestiga sa mga Duterte, di ba? At tingin natin, bagamat yung value naman ng complaint ay pare-pareho halos, tsaka ano naman talaga, halos iisa no? Inirereklamo si Sara Duterte sa GRAP, sa kanyang confidential fund, yung paglulustay niya ng mahigit 600 million confidential fund, di ba? Yung kanyang mga statement ng pagpatay. So madami siyang mga ina-aled sa kanya doon. Ano? Na alam natin, mayroon talagang matibay at mabigat na basihan. Pero politically speaking kasi mga kabunyog, bagamat yung complaint naman ay talagang verifiable yan at mabigat ang mga ebidensya. Pero alam nyo kasi ang impeachment complaint, ang impeachment process ay isang political game. Sabi natin ano talaga to may laro din po ito ng politika. It is a political process. So may political implications. At dahil may political implications siya, it is a political game, di ba? Ngayon, dahil traditionally opposition yung dalawang complaint galing sa traditional na oposisyon, yung mga impeachment complaint laban kay Inday Takaw, this time hindi po galing sa traditional na oposisyon, kundi maaaring ito ay galing sa mga congressman na aliado na ni Martin Romualdez. And politically speaking, magkakaroon ng backbone. Magkakaroon bigla ng numero sa politika ang impeachment complaint pag nagbotohan. Kung itong pangatlong impeachment complaint ay manggagaling mismo sa mga congressman na maaaring aliado or more or less talaga aliado ng administrasyon ni Marcos o at least ni Martin Romualdez. 'Di ba? Ano pong ibig kong sabihin? Kasi kung ito ay galing lang sa Akbayan at sa Dilawan at sa Makabayan, mga ilan lang sila diyan. I think mga 10. Abot ba silang 10 diyan na congressman, 'di ba? Ngayon, kung iyan ay may push ng mga congressman na galing sa at least kampo ng speaker o ng mga grupo ng mga congressman na galit na sa mga Duterte, magkakaroon po ng political number yan. May bilang na ngayon sa politika. Ibig sabihin, hindi naman yan gagawin ng mga congressman nang walang konsultasyon sa kanilang mga kasamahan. Di ba? Hindi yan ipapile para lang for the sake na ma-file. Sigurado tayo, yung pagkakasabi kay Secretary General Reginald Velasco na hintayin mo yung ikatlong impeachment complaint, yung po'y niluluto na. Kumbaga, kung ang luto ng unang impeachment complaint ay masarap, pero kailangan mo pa talagang ibenta, di ba? Ibebenta mo yan sa mga congressman di ba? Ganun talaga yan It is a political game nga It is a political process. Talagang kasama ang politika dyan. No matter what na gaano man katotoo, gaano man katibay ang ebidensya ng complaint mo, kailangan kumbinsihin mo pa rin ang mga congressman na i-endorso yan at paboran yan. Di ba? So, it is a political game. Ganon din yung i-complaint ng Makabayan Black. Hihingi sila ng boto sa mga kasamahan nilang congressman. This time, kumbaga, maganda naman yung complaint, pero may bilang ba? Yung pangatlong impeachment complaint, kumbaga, ito ngayon yung kukumpleto sa naunang dalawang complaint kasi magkakaroon ng bilang. Kumbaga sa pagluluto, magiging kumpletos recados na. may bawang na dyan, may sibuyas na dyan, may betje na dyan, di ba? May pampasarap na dyan sa luto na yan na impeachment complaint. Ang ibig ko pong sabihin, yan ay talagang pinag-uusapan po ng mga congressman. Kasi aminin natin, politika yan Di ba? Politika talaga yan. Tayo naman, talagang sinusuportahan natin ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte kasi talagang gusto naman nating sipain na yan si Sara Duterte sa pwesto. Tayo sa bunyog.
Pero, ano yun eh? Tayo kasi ang basihan talaga natin, yung merito ng kaso, merits. May basihan ba? Yes. Nagnakaw ba si Sara Duterte? Yes. Nang abuso ba siya sa kapangyarihan? Yes. Base po doon sa mga nakalap na, na ebidensya na nakita ng buong bayan. Tayo kasi sa bunyo, ganun ang pagtingin. Ang ibang mga congressman, politika yan. Kumbaga, ayaw na namin kay Sara kasi mukhang talaga balasubas, barumbado, di ba? Ganun yon. So, aminin natin yan. So, yan yung mas malaking bilang ng mga congressman ngayon. At hindi naman nila ikakasa ang third impeachment complaint ng walang numero. Otherwise, mapapahiya rin mga congressman dyan. Alalahanin natin, ang congressman ay 317 or 316. So, 1/3 na pirma ang kailangan dyan. 1/3 na pirma. Para matransmit po yan, yung impeachment complaint, sa Senado para magkaroon ng isang impeachment trial. The Senate will sit as an impeachment court. So, kailangan dumaan yan sa House of Representatives, ire-refer pa yan sa Committee on Justice, then pag-uusapan pa yung mga final version ng articles of impeachment. Tingin ko, syempre, i-consolidate nila yan eh. I-consolidate nila yung una, pangalawa, at itong ikatlong complaint. Pero ako, ang tingin ko, essentially, pare-parehas naman laman yan. Magkakatalo na lang yan sa kumbaga, gaano kalakas ang bilang. Tingin ko, complementary hindi naman contradictory yung una, ikalawa, at ikatlong complaint. Hindi yung contradictory. Ibig sabihin, hindi siya bangga, hindi siya kontra, kundi complement nga. Ibig sabihin, magkakaayon-ayon pa nga. Papalakasin nung isa, yung pangalawa, yung pangatlo, di ba? Iko-compensate ng bawat isang complaint yung isang complaint. So, magkakaroon po ng consolidated dyan. Konsolidado. Consolidated impeachment complaint kung saan yan yung pagbobotohan ng mga congressman. Di ba? At tingin ko nga sa inyo, sabi ko nga sa inyo, mga kabunyog, mga kababayan, kahit may pronouncement si Marcos Jr., ang presidente, na ayaw niyang ituloy ang impeachment complaint, hindi natin alam kung iyon ay hechos lang. Pa-etching ba ni Marcos yun? Parang pag-good boy effect ba? O talagang natakot siya? Pero ako, mas ang inclination kong paniwalaan, hechos lang ni Marcos yun. Kasi deep inside, may usapan sila ni Martin Romualdez at even ang kanyang asawa, di ba? Kasi political enemy na sila ng mga Duterte Hindi na po yun mababawi. No? So tingin ko dyan, good boy si Marcos, bad boy si Martin. Ay tingin ko, kung may mga sinabi na mismo po ng Secretary General ng House of Representatives, iniintay niya yung pangatlong impeachment complaint. Therefore, hindi yun fake news. Therefore, kung may galawan na dyan sa Congress, aside po sa Makabayan Bloc at sa grupo ng Akbayan, ng mga tradisyonal na oposisyon, ibig sabihin, yung galawan na yan, yung bulong-bulungan na yan, yung mga meeting-meeting na yan ng mga congressman, para sa ikatlong impeachment complaint, ay alam po yan ng Speaker of the House. Siyempre, sino ba ang chairman ng Justice Committee? Dapat na-research ko pala, no? Alam na po yan ng House of Representatives. Alam na yan ng Speaker. Yung mga ganyang galawan. Siyempre, hindi naman pwedeng itago yan sa Speaker Kasi at the end of the day, malaki po ang role ng Speaker of the House dyan. Kapag gumanyan si Martin dyan, sige, gora na tayo. Mga boys, gora na. Sipain na natin si Inday. Pipirma na ang mga congressman. Kahit yung ibang nag-aalangan, titingin lang naman yan sa leadership Yung iba naman dyan, sunod aso lang diba? Alam nyo yung sunod aso? Yung play safe. Maraming congressman, play safe Pero pag nakita nilang madami na ding pipirma doon, pipirma na yan lahat. Sama mo pa dyan yung pabuya. Sabi ko, it is a political game. Di natin dinede na yan. Kumbaga, nararamdaman ng mga Duterte ngayon, yung ginawa nila. Kaya, ang ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Mas malala ngayon.
Kung paano sila ginigisa, di ba? Bakit po sila ginigisa? Ginigisa ng kumukulong ano. Hindi lang mantika, toyo, betchen, patis. Bakit po nasabi natin ginigisa? Unti-unti po parang killing me softly ang nangyayari, di ba? Parang hindi nila malaman ngayon ano ba talaga. Kasi yung ugong-ugong na ikatlong impeachment complaint, yan ang nakakapraning sa mga Duterte. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kasi yung unang complaint, pwedeng sabihin lang ni Sara, ay, akbayan yan, oposisyon naman yan Sila Trillanes, sila De Lima, oposisyon yan. Talagang galit naman sa mga Duterte yan. Di ba ganun yan Sasabihin din ng mga DDS yan. Pangalawang complaint, Makabayan Black, ay, komunista yan, NPA yan, mga ano yan. Di ba? Ganun, wala yan. Kasi Makabayan lang yan Tsaka ilan lang yan. Pero pagdating dito sa ikatlong complaint, hindi na pwedeng sabihin ano to. Dahil ito mga congressman na to, maaaring for a time being, naging kakampi nila. Kasama din sa unit team, di ba? So hindi na pwedeng sabihin ito, ano to? Di ba? Iba na yan. Politika na yan. Political game na. Kasi yung una at pangalawa, sigurado tayo, prinsipyo yon. Yung pagpa-file ng impeachment complaint ng Akbayan, ng Magdalo, nila Senator Laila, and even ng Makabayan Black, it's not about politics. It's about principle of right and wrong. Diba? Yung accountability. Yung principle of accountability, nagnakaw ka Sara Duterte, umabuso ka sa kapangyarihan, nilabag mo ang konstitusyon, dapat kang sipain. Prinsipyo po yun ng pananagutan o accountability. Ganyan din ang posisyon ng Bunyog. Yun yung first and second complaint. Itong third complaint, kung meron yan, na tingin ko talagang meron, sinabi nga ng SecGen, ng House, ano po yan, bukod siguro sa talagang naman, may substansya naman talaga yung complaint laban kay Sara, more on political na to. Politika na yan. Nakumbina ngayon. Di pa paano lulusot si Sara? Pinupolitika ka na, pero at the same time, totoo naman kasing nagnakaw ka. Wala ka ngayon lusot. Hindi yan kagaya na magkakaibigan pa sila. Just imagine kung magkakaibigan itong mga ito, bababaliwala lang yung complaint nung una at pangalawa kasi wala namang bilang Aminin natin. Walang bilang ang original opposition sa House. Ilan lang ba ang Makabayan Black Senator? Congressman, 3. Tas Akbayan, 4. Ilan ba ang liberal dyan? Sila Edsel, may mga liberal party pa na minsan maka-administrasyon talaga, di ba? Ibig sabihin, wala pa yata 10 ang LP kasama mo na ang Makabayan Black plus Akbayan. Napakaliit po talaga nung yung talagang solid opposition. Pero sa pagpasok ng ikatlong complaint, iba na yan kasi politika na yan di ba? Kumbaga na yan, may mga political bargain, may mga deal na po dyan. Di ba? Aminin natin yan. Pero, whatsoever, ang pinakamalaga sa atin, yung mapalaya si Sara Duterte. Di ba? Ganun yun ngayon, mas yan yung mabangis Yan yung mas mabagsik kapag pumasok na yung ikatlong complaint. At dyan naaaburido sila Sara Duterte. Bakit po? Ano ang implication kapag meron ng ikatlong complaint? Ibig sabihin, biglang may bilang yan. Hindi nila ipapasok yan ng walang bilang. Ibig sabihin, yung 110 to 120 congressman, pasok sa banga yan. Ibig sabihin, pag yan ay pinal nila, meron niyang pag-click ni Speaker Martin Romualdez. Kumbaga, ginora ni Martin yan. Go, 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 go. Susunod ngayon yung mga bata niya. Di ba? Ganun po yan. Sa totoo lang, Ngayon, dahil may bilang na yan, formality na lang naman, ministerial at formality na lang yung dadaan ng Committee on Justice, so on and so forth. Pag-transmit yan sa Senate, walang magagawa ang Senate kundi tanggapin yan. At dapat, obligasyon nila, sa ilalim ng Konstitusyon, itong Senado is to sit as an impeachment court. Kasi may impeachment complaint na mag-originate sa House of Representatives. So, hindi pwedeng i-defer yan ng Senado at sasabihin lang, ay, move forward na tayo. Sabi nila JB, nila Binay, o nila
nila Jinggoy Dengoy na divisive. Ay, hindi nila pwedeng katwiran yon. Kasi inuutusan sila ng saligan batas na kapag na-complain yan, na ipasa yan sa House of Representatives, ipinasa sa Senado, they have to act on it. Kailangan action na nila yon. So, magkakaroon talaga ng impeachment trial, and itong mga senador na ito ay magiging senator judges. So, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. At on the process dyan, sa una, maraming sympathizer si Inday Takaw dyan. Ba? Sila Lapid, sila Gatchalian, sila Villar, kahit nagmamarcos-marcos yan. Pero, pagdating sa impeachment ni Sara, mukhang pa rin sila. Ayaw pa rin nilang masipa si Inday Takaw. Sa una yan. Pero, halimbawa, nagmo-motion na si Senadora Risa Hontiveros dyan, na inaasahan naman natin, si Risa lang talaga yung babanat ng todo yan para sa katotohanan. Di ba? Alam naman natin yun eh. Ipapasabi na ngayon ni Risa Hontiveros yung bank document na ipinakita na ni Senator Trillanes. Ano yung bank document na yon? Transaction na yon. Yung pagdideposito ng pera galing sa drugs dyan sa BPI. Doon na po madudurog ang mga Duterte. At pag nalaman ng taong bayan yan, hindi yan mapapalagan eh. Siyempre, ang impeachment court, kahit ayaw nila nung ibang mga senador yon, mahiya sila sa tao kasi bakit hindi nyo ipapakita yan sa tao, di ba? Gusto rin malaman ng tao yan, kaya nga may impeachment eh. Parang po yan eh, Jose Velarde account ni ERAP, di ba? O, talagang yan. Kaya na-abort ang impeachment, ayaw ipakita ang Jose Velarde account. Yung laman ng third envelope, naalala niyo yun? That was 20 years ago, di ba? Mahigit ng 20 taon ang nakakalipas. Kaya, hindi na tuloy impeachment, nag-edge sa people power na yung mga tao. Nag-edge sa DOS na. Kasi, ayaw ipakita sa tao yung laman ng envelope eh. Di ba? Yung Jose Velarde account. Nagalit na yung ibang mga prosecutor. Nag-walk out na. Lokohan yan kung ayaw nyo ipakita ang ebidensya. So, ganun din mangyayari dyan eh. Ano po yan eh, hindi pwedeng hindi ipapakita yung bank account ni Tandang Kanor na yung pera galing sa droga. Tingin ko yun talaga yung magbabaon. Hindi lang sa puntong legal, kundi sa opinyon ng publiko. Pag nabuksan yung bank account ng BPI kung saan tumatanggap sila Duterte, si Kanor, si Polong, si Hanilet, si Inday Takaw ng pera galing sa droga. Sa impeachment court po yan mapapalitaw. At pag nakita ng taong bayan yan, kahit sila Lito Lapid, sila Villar, mapipilitan silang i-convict si Sara Duterte. Or pwede, para iwas pusoy si Sara, pwedeng si Sara ay mag-resign, sabay tago, mag-aalakibuloy na. Talaga magtatago yan, hindi magpapakulong yan. Ganyan po yung nakikita kong mga senaryo. Hindi naman bolang kristal yan. Sapagkat tayo naman, meron na ang Pilipinas, may karanasan na sa mga impeachment. Di ba? Ganun po yan kasi may public pressure na dahil nakita na ng tao yung bank account. Ganun po yan, hindi lang yung mga bank account. Maraming pwedeng ipasabpina ng mga dokumento. In this case, si Senator Risa Hontiveros during impeachment trial. Di ba? Kaya hindi na yan po pwedeng pagtakpan ng mga maka-Duterte na mga senador, sila Robin. Makikita kasi ng taong bayan, bakit nyo nga naman ayaw ipakita sa tao kung wala kayong tinatago? Ganun lang kasimple yun. Kaya itong third complaint na to, ay mabagsik po ito sapagkat ito yung magde-define po ng talagang totoong lagay ng impeachment ni Sara Duterte. Hindi naman uugong yan kung talagang pinipigil ni Marcos yan. Bakit may ganung ugong na may third complaint? Ikaw ang presidente. Kung talagang gagamitin ni Marcos Jr. yung kanyang kamay na bakal, wag niyong isusulong niya, kundi kung gusto talaga ng presidenteng wag magkaroon ng third impeachment complaint, hindi yan gagawin ng mga congressman. Ibig sabihin, ang tingin kong style ni Marcos dito, chillax lang siya. Paano lang siya, papogi-pogi. Kumbaga, ayoko yan, pero kung gusto nyo yan, ituloy nyo. Diba? Ganun yun. Parang yun eh. Pero gusto niya rin, di ba? Pero kailangan pogi siya. Kailangan mabait siya, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi mangyayari ang third complaint na yan
kung hindi talaga yan inaprubahan ng Malacanang. Or kung hindi man inaprubahan, pwedeng nakikita ng mga congressman na hindi talaga mamamakialam si Marcos. Kumbaga, hindi ko yan endorso, pero hindi ko rin tututulan. Hindi parang gano'n na rin yun. Oh, kung sinasabing, hindi ko yan ipupush, pero kung gusto nyo yan, hindi ko kayo pipigilan. Parang ICC lang, ano? Sinasabi ni Marcos, hindi kami makikipagtulungan sa ICC. Pero, pag nagpunta ang Interpol dito at inaresto si Canor Duterte, hindi ko pipigilan ng Interpol. Di ba? Ang ano, no? Nakakapraning po yun sa parte ng mga Duterte na ganon yung style ni Marcos. Kumbaga, talagang manginginig ang gilagid ni Canor sa galit, di ba? O, tingin ko, yan ang implication ng third impeachment complaint, mga kabunyog, ha? O, di ba? O, tayo naman sa January 15, nakahanda na tayo. May panawagan tayo to support. Suportahan po natin ang impeachment ni Sara Duterte. Magrarally tayo, magtitipon-tipon tayo, mapayapa po tayong sisigaw, ha? Mapayapa tayo sisigaw, pero matapang tayong sisigaw. Suportahan ang impeachment ni Sara Duterte. Sara Duterte, sipain na. Oh, baka pwede natin isigaw din eh. Oh, Canor Duterte, arestuhin. Oh, Sara Duterte, sipain. Di ba? January 15, 2025 po yan, ha? Sa January 15 po, sa EDSA, magkita-kita po tayo. Di ko lang alam kung EDSA Shrine or EDSA PPM. Ha? Depende yan. Pero malamang EDSA Shrine tayo. Sa January 15 po, 2025, magkita-kita ang lahat ng nagmamahal sa bayan. Pangungunahan po yan ng bunyog. Pangungunahan yan ng bunyog tayo. Pero lahat po welcome. Basta nasusuka na sa ginagawa pong pambababoy ng mga Duterte sa bayan. Diba? Intayin natin itong impeachment complaint na pangatlo. Yan ang talagang mabagsik. Dahil yan ay may political number po yan. Yang ikatlong impeachment complaint na sinasabi ni Secgen Reginald Velasco ay intayin lamang niya. O, di ba? Kumbaga, mahusay din na talaga ang mga laro eh. Natamba moves mga Duterte ni Martin Romualdez, di ba? Nung nakaraan lang nagkaroon daw ng fellowship meeting sa Malacanang. Hindi naman daw napag-usapan yung impeachment eh. Ewan ko lang. Ano kaya fellowship nila doon? Talaga to mga congressman na to, mahiwaga din eh, no? O, Marianito Javier. O, malamang pangang tatlong impeachment na ang mga congressman nagpunta sa Malacanang, kaya malamang kumpleto na ang 1/3 signatories. O, na kailangan para maibato na agad sa Senado. 100, 1/3 kasi, di ba, Marianito Javier? 1/3 na pirma ng congressman ang kailangan. So, kung 317 ang mga congressman, ilan na 1/3 doon? Mga 105 or 106, 7. So, yung 110 congressman. Oh. Ano yun? Pasok sa banga yun. Kung 110 congressman lang, kayang-kaya na pong i-click niya yan ni Martin Romualdez, ni Speaker of the House. Kumbaga sabi niya, mga bata, pirma na tayo. Siyempre, tayo naman talaga sa oposisyon, okay. Kung sasama kayo, di sige. Kung anong motibo nyo, sa inyo yan. Basta tayo sa katotohanan at katarungan. Regardless of politics, tayo naman, hindi naman natin ito ginagawa para kampihan si Marcos o para kampihan si Romualdez. Hindi eh. O kung sinong Poncio Pilatong politiko. Tayo sa bunyog, gusto natin mawala o masipa si Sara Duterte sa pwesto sa ngalan kasi ng katarungan, sa ngalan ng katotohanan. Diba? Yung katarungan at katotohanan na may batas. Nagnakaw ka, parusahan ka. Hindi nga lang ma-impeach or ma-convict si Sara sa Senado. Mawala siya sa pwesto. Hindi lang po yon. Eventually, dapat pailan siya ng kaso para makulong siya. Ganun yun eh. Yung nagnanakaw ng isang lata ng sardinas, nakukulong. Yan pa kayang daan-daang milyon, ninanakaw nila. Di ba? Ang batas-batas yan eh. Pairali natin ang katarungan. Di ba? Ganun po yun mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang bunyog, ang tindig natin dyan ay para sa katarungan at katotohanan.
Hindi para sa politika at para kampihan ang kung sino-sinong Poncio Pilato mga politiko. Hindi po. Para ito sa bayan ang ating pagtitindig dyan para suportahan ang impeachment ni Sara Duterte. Kaya magkikita-kita tayo January 15 po next year sa EDSA, di ba? O madami nang nagpapayag na sasama sila eh. O Gloria Constantino, good evening. Good eve everyone. Charging Javier Gabito, galing mo pumitik Sir Kulex. Ay, minsan binoboljak natin. Ngayon pitik-pitik lang. Kasi wala pa impeachment complaint eh. Gusto natin makita sino-sino yung mga congressman na yon. Pero ako ang tsuri ko, lang ha, wala pa talaga akong datos o impormasyon. Sabi nila mga congressman lang yon, pero ako ang tsuri ako dito, pwedeng parte to ng Quadcom. Mga taga-Quadcom din. Pwedeng sila Luistro, sila Acop to, sila Dan Fernandez. Pwedeng ganun yan eh, no? Sila Joel Chua. Pwede yan, ha? Maraming posibilidad dyan, ano? Sila Don Gonzales. Yan po yung mga pwedeng mag-complain dyan. At pag yan nag-complain, hindi isa yan. Grupo yan. Kaya yung 110 congressman, yung 1/3, ano lang yan, pasok sa banga yan kay pagka talagang tinrabaho po yan or inutos po yan ni Martin Romualdez, di ba? Jesus de Catalina, EDSA People Power, o 1 PM, o alauna po tayo magkikita-kita. People Power, ito ang totoong People Power kasi ito yung totoong kapangyarihan ng mamamayan. Kaya nga People Power, kapangyarihan ng mamamayan. Kaya ang Bunyog ay nananawagan ng pagkilo sa January 15. Wala tong bayad walang bayad. Kung meron man tayong pagkain, may sponsor yon. O, syempre, mineral water. O, talaga naman kailangan, may tubig din. May konting pansit siguro, sponsor din yon. May puto, pero hindi po yun bayad. At walang bayad dito. Dahil ang pagmamahal sa bayan ay walang bayad. Kaya, ang panawagan ng Bunyog, yung mga nagmamahal sa bayan, pumunta po sa January 15, alauna. Di ba? Jesus de Catalina, sana magkita-kita tayo. Di ba? Victoriano Pamurada Jr. Quadcom is the future leaders of the Senate sa 2028. Sabi ni Victoriano Pamurada, di ba? Sino pa ba yung mga Edwin Bolo Rivera, tama po kayo, dapat malagot si Sara. Salamat ha. Sir Jimmy De Vera, alam ko nanonood ka. Ramon Lekin, kabunyog natin to sa Bagong Silang, ano? Sa Caloocan, Ramon Lekin. Sir Kulex, lalo na kung ma-check na ang sa official ang records, ang PSA records noong 4K na resibo, kung totoo, yung resibo, chinecheck na po, alam naman natin kahit nga hindi na i-check yung Mary Grace Piatos lang, katarantaduhan yun. Chippy McDonald, hindi lang naman Mary Grace Piatos, may Chippy McDonald, Fernando Tempura, meron pa nga Uwishi, talagang tinarantado po. Ginawang kengkoy ang pera ng bayan. Talagang mga masasabi kong mga ano to. Ito talaga yung mga tambalustay, mga alagad ni Sara Duterte, ni tambalustay, ganyan ang ginawa sa resibo. Di ba? Doble Leopoldo, si Doble Leopoldo ng Pandibulacan. Sa tama lang tayo, ipaglalaban ng katarungan. Ang mali ay dapat labanan. Tama po yun. Sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Tama po ang lahat ng sinasabi niyo po, Sir Kulex Soliman. God bless. Kaya nga ang tama, ang mali, mali. Yung mga politika-politika na yan, sa kanila yan. Diba? Hindi tayo sa politika. Doon tayo yung kabutihan ng bayan. Ano? Criselda Boses Burata, mabuhay po ang Bunyog. Salamat. Ngayon, sa tingin nyo, pag ito ay naituloy sa Senado, mahihirapan po mga senador kasi may mga senador na re-electionist kagaya si Lito Lapid, si Bong Revilla, yung si Villar, yung bagong Villar. Kumbaga, maninimbang sila sa opinyong publiko kasi kapag naging strong ang public opinion laban kay Sara Duterte. Nakita halimbawa ng mga taong bayan yung mga ebidensya ng drug money. Tingin ko yun talaga yung hindi lang sa punto ng confidential fund
Isa yan sa mabigat na ebidensya, at saka yung drug money na pumasok sa bangko ng mga Duterte. Alalahanin natin ha, milyon-milyon po ang pera galing sa sindikato ng droga ang pumasok sa bank account ng mga Duterte at maliwanag ang pangalan ng bank account. Rodrigo Duterte, Polong Duterte, di ba? Si Sara Zimmerman Duterte, oh, yun po eh. Kitang-kita po yung pangalan dun eh. So, undeniable yun. Tingin ko dun madudurog ng todo ang mga Duterte sa mata ng publiko. Magke-create po yan ng strong public opinion laban sa mga Duterte. Hindi lang kay Sara. At pagka nangyari yan, yung mga senador na maka-Duterte, nagsasabi maka-Marcos, pero maka-Duterte pa rin, mapipilitang i-convict si Sara Duterte sapagkat madadamay sila sa galit ng bayan. Ganun po yun eh. Naalala ko yung kay Erap no, yung sila Tessie Aquino Oreta, sumalangit nawa. Sumayaw-sayaw pang ganun sa impeachment. Nagalit yung tao, di ba? May mga senador no na hindi na re-elect. I think si Tito Soto din yata yun. Hindi na re-elect kasi kumampi kay Erap. Mabaho na si Erap nun eh. O, di ba? Ngayon, siguro, itong si Jinggoy Dengoy, naalala niya yung nangyari sa tatay niya. Kasi, mag-aama naman silang mga mandarambong, magnanakaw din yung si Jinggoy, kaya maka-Duterte. Pero titignan natin ang angas nito, pag ang mga Duterte ay bumaho na sa mata ng taong bayan. Makikita nyo, yung mga oportunistang senador na yan, babalimbing yan. O, pero wag na rin tayo magpapabudol, kasi ngayon dapat sila naninindigan. O, di ba? Pero pag lumitaw na ang baho niyan, lalo yung drug money, sinasabi ko po, yung pera sa droga na nasa bangko ng mga Duterte, tingin ko yun yung talagang mabigat na ebidensya na kayang kunin po ng impeachment court. Doon talaga sila madudurog. Pati itong confidential fund nga, yan, magbabaliktaran ng mga senador. Siyempre, hindi natin inaasahan na si Bongo, si Bato, si Robin Padilla, kahit si Amy Marcos, nababaligtad pa yan. Sasama na sa impyerno yan kay Duterte eh. Diba? Patay kung patay na yan eh. Talagang siyempre, si Bato kasama sa ICC. Si Bongo, kasabwat naman siya sa lahat ng ginagawa ni Duterte. Diba? Ano mang gawin ni Duterte, alam naman itong Bongo eh. Kaya nga tumbonggo yan eh. Nasa tumbong ni Duterte yan eh, diba? Oh, kaya, yung mga yan, si Robin Padilla, talagang ano na yan eh. Oh, yan ang kakambal ni Bongo, ni Tumbongo, si Robin Padilla, di ba? So, sa ano na yan, talagang no na yan sa conviction. Pero sila Revilla, sila Tolentino, sila Lapid, Villar, Cayetano, maninimbang yan. Babalikwas yan bigla. Convicted si Sara. Kaya tingin ko kay Sara, pag alam niyang makukonvict na siya ng Senado, magre-resign, sabay takas, mag-aalaroke yan. Kasi ano pong kasunod nun, pag nag-resign siya, kaso naman. Kasi impeachment court, tatanggalin lang siya sa pwesto eh. Hindi naman siya ikukulong. Maliwanag po yun Pag na-convict si Sara sa Senado, meaning, pinatalsik siya ng mga senador, mawawala lang siya sa pwesto. Hindi na siya vice president. Pero, wala po yung pagkakakulong. Hindi naman kasi judicial trial yan eh. Impeachment court po yon. So, pero ang kasunod po nun, pagka-impeach si Sara at na-convict na siya, papailan ngayon si Sara ng plunder o kung anong pwedeng kaso na non-bailable. Ang kasunod po nun, ikukulong na siya sa talagang malamig na selda. Kasi papailan na po siya ng kaso pwedeng sa Sandigan Bayan, di ba? Kasi public official siya. Non-bailable. Kapag nag-issue na ngayon ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, non-bailable yung kaso, kulong ka ngayon. Hindi na hintayin ni Sara Duterte yan. Mag-aalaroko yan, magtatago yan, mag-aalakibulo yan. Di ba? Matapan lang naman yan dahil nakalaya pa eh. Pero pag yan makukulong na, mag-aalakibulo yan, mag-aalaroke yan, mag-aalalis guho yan, di ba? Mag-aalabantag, tebes, di ba? Pag may ginawang katarantaduhan at nabuking, nagtatago na. Ganyan po yan sa tingin ko Yan po ang kasunod niyan eh. Pag na-convict ng Senado yan, papailan na yan ang kaso. Siyempre, kung napatunayan na ng Senate yung mga drug transaction mo, kahit sila Polong, tago-tago na sila lahat. Mabigat yun. Drug trade yun, di kaso na yun, bukod pa sa plunder. Anong gagawin?
Hindi naman po pwedeng tanggal lang sila sa pwesto. Kailangan nilang makulong. Lumabag sila sa batas eh. Hindi pwedeng hindi patutupad ang batas. Iba pa po yung ICC ha. Iba pa yung International Criminal Court. Kaya wala na eh. Kumbaga sa mga Duterte, ano na to eh. Durug-durug na ito eh. Kumbaga lasug-lasug na ito. Mamimili na lang to. Okay, magtago na lang sila habang buhay. Habang buhay silang wanted ngayon. Eh may Interpol din. Hanapin sila, di ba? Anyway, yan po ang mga nakikita kong senaryo dyan mga kabunyog. Kaya mabigat itong third impeachment complaint na manggagaling sa ibang mga congressman. Mabigat po ito, mabangis ito, mabagsik ito. Ha? Di ba mga kabunyog, ano? Oh, sabi, Ma'am Berdol Jensen, paano yan si Tambalustay ng China? Ha? Donald Dayaona, good evening Kulex, mabuhay, salamat ha. Jose Antoque, bot-bot ni mo, doy, impeach ko lang. In your dream. Kanta ka na rin ng In Your Dreams, ha? Jose Antoque. In Your Dreams ba? Hindi naman ako nangangarap, eh, no? Sinasabi ko yung realidad, ha? Jose Antoque. May 2 impeachment complaint na si Sara. May pangatlo. O, di ba? Anong In Your Dreams? Sinasabi mo. Baka ikaw ang nananaginip, ha? Natatawa ako sa mga Dutards, eh, no? Hindi nila matanggap ang realidad ng politika, no? Joseph Boyle Molina, Idol, kailangan sindakin ang mga senador, lalo yung mga re-electionist na pag hindi sila pumabor sa impeachment ni Sara, ikampanya natin na huwag silang iboto ng taong bayan. Kaya nga, mape-pressure yan kapag nakita ng tao yung kabulukan ni Duterte base sa ebidensya. Kaya nga, napaka-importanteng maisampa ng House of Representatives ang impeachment complaint sa Senado para magkaroon ng impeachment trial. Kasi the impeachment court can subpoena bank documents. At yun yung pagmumula ng ebidensya. Yan ang kapangyarihan ng impeachment court. Pero hindi yan kaya ng Quadcom hearing. Hindi yan kaya ng legislative inquiry in aid of legislation. Hindi nila kayang magpasubpoena ng bank document. Kasi may Bank Secrecy Act eh. May mga exception doon. At isa sa exception doon, kung isasubpoena yan ng isang judicial trial, yung talagang formal na trial sa hukuman, or ng impeachment court. Di ba? Pero ang legislative hearing, ang congressional or senate hearing, I think wala siyang kakayahang isubpoena ang bank document. Kasi nga may bank secrecy law. Yun yung importansya na itong impeachment complaint ay makasampa ng Senado. Regardless kung ano pang mga boto ng mga senador. Kasi eventually, pwedeng mabago yan eh. Pwedeng mabago yan, basta mabago ang popular opinion. Ibig sabihin, pagka nagkaroon ng strong popular opinion, yung opinyong publiko, nakita ng tao, mabaho na si Sara, tumanggap ang mga Duterte ng pera galing sa droga, nakita ng tao na talagang ito mga Duterte ay mga sindikato ng droga, nagkakakwarta sa droga. Yan! Malalaman naman natin yan eh. Makikita ng mga senador yan, mabaho ang mga Duterte, parang Gloria Arroyo, babalimbi ngayon yung mga yan. Iko-convict nila si Sara. Kaya, diyan naman, hindi na-hintayin ni Sara yan, magre-resign na lang si Sara Duterte. Sabay, eskapo. Ganyan yan mga kabunyog, ha? Mark my word. Diba, Sir Jimmy De Vera? June Morados. Yes, sir, salamat. Sir Arcel Anyes, nanonood, salamat, ha? Aisa Romansa, sunod aso parang face mo. Anong face ko? Anong sunod aso parang face mo? Mukhang masama gising ni Aisa, no? Aisa, di ba? Okay, mapipiko na kapag nagsasabi si Kulex ng totoo. Ako, wala akong fake news eh. Wala namang fake news dito, ha? Naiinis to mga Dutards eh. Naiinis kayo sa kabubuhan nyo kasi eh, di ba? Parusahan pag may kasalanan para di pamarisan ng ibang magnanakaw ng pera sa kaban ng bayan, sabi ni Tolitz Baker, di ba? Oo naman, parusahan pag nagkasala. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, wala, makapangyarihan o hindi makapangyarihan, sa ilalim ng batas, pantay-pantay. Ang tawag doon, justice. Sabi ko nga, kung yung nagnanakaw ng isang lata ng sardinas nakukulong, bakit hindi ito na mga nagnanakaw ng
daan-daang milyon, bilyon-bilyon sa kaban ng bayan. Mas mabigat ang kasalanan nila. Kasi yung nagnakaw ng sardinas, baka nagnakaw dahil nagugutom. Bagamat mali yung pagnanakaw, pero makikita mo, kahit pa paano mapapatawad mo yan, maiintindihan mo, ay, kaya nagnakaw, nagutom. Wala sigurong trabaho, walang, maraming dahilan. Mali pa rin ang magnakaw. Hindi natin sinasabing tama yun. Pero ikaw, nasa kapangyarihan ka na, ang dami-dami mo ng kwarta, nagnanakaw ka pa, bundat na bundat ka na, makapal pa mukha mo, paano mo naman yan, talagang yan, na yan, hudas na yan talaga. Talagang balasubas yan, di ba? Talagang masama yan. Wala na silang dahilan para, ano bang dahilan nila? Para magnakaw ng daang-daang milyon. Ang sisiba naman ng mga yan. Ano bang kinakain ng mga yan, ha? Gaano ba kadaming ulam at kanin ang nilalamo ng mga yan para magnanakaw ka ng daan-daang milyon? Anin mo yun, di ba? Napaka-ikli lang ng buhay ng tao, di ba, mga kabunyog? Jose Cabias, SSS, GSIS, DSWD, PhilHealth, DPWH, AFP, modernization na tinapyasan. Tinapyasan ba? Nakakalungkot nga. Dapat yung para sa tao, ibigay sa tao, di ba? Willa Tienza, magandang gabi po, sir, watching from Batangas. Salamat, ha. Saben Galapa, pa-impeach natin kabunyog. Sama po kayo, ha. Okay. January 15, 2025, balauna sa EDSA po. Sama-sama po tayo magboses. Mapayapa tayong magpahayag ng ating damdamin. Mapayapa pero matapang at may prinsipyo. Sa January 15, 2025, sa may EDSA, alauna ng hapon, suportahan po natin ang impeachment ni Inday Takaw, Sara Duterte. Sisigaw tayo dyan. Sara Duterte, sipain na. Diba? Sara Duterte, sipain na, no? So, yun po mga kabunyog, mga kabayan, Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Muwi-muwi, watching from Hong Kong, sir. May event ang bunyog Hong Kong, ha? Muwi-muwi. Attend ka doon sa event po ng bunyog Hong Kong, ha? Muwi-muwi, i-PPM kita. Marites Canites Menil, impeach Sara Duterte. Salamat po, ha. So, Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.